Hello, Kabunso. Welcome to my YouTube channel. Kumusta po ang lahat? Happy Sunday. At naway nasa mabuting kalagayan po tayo. Ang init pa din kahit hapon na or gabi na. Gabi na kasi may ilaw na ako. Um, Nakapanood ba ang lahat sa live interview ni Kiana Reeves kay Bunso Migs Molino? Sa mga hindi po nakapanood, papaalam ko lang po na ang live interview is ginawa po kanina at ito po ay nilive doon sa Dream Big Production and Entertainment. So meaning to say, isang page. Kung hindi pa po kayo nakakapag-follow, please follow at saka panoorin nyo ang live interview ni Bunso. Okay, para sa mga kabunso na busy kanina, pwede niyong panoorin ang live interview na yan at paniyak na maiiyak po kayo doon sa live interview. So first half ng interview, it was a jolly, right? Jolly at masaya lang ang kwentuhan, diba? Sa first half ng interview. Pero pagdating doon sa minention about bashers, family, and lalong-lalo na kay Mahal, doon na si Bunso umiyak. Okay? Nung na-mention talaga ang pangalan ni Mahal, syempre, hinuli yun na tanong. Huling tanong yon kasi alam ni Kiana na hindi pa rin nakakalimutan ni Bunso si Cutie Mahal. Kahit ako, kahit tayo no, na supporter lang tayo, hindi pa rin natin nakakalimutan ang kanilang kasiyahan, ang kanilang tandem, lalo na si Bunso siguro no, kasi napamahal na si Bunso doon kay Mahal, parang tinuring niyang kapamilya na si Mahal talaga. Nung tinanong ni Kiana na tinanong about Mahal, doon sinabi ni Bunso na nagsorry about sa hindi po na tupad na pangarap sana ni Cutie Mahal para sa kanyang pamilya. So, yun po ay napunta po sa hindi pagkakaintindihan, and wala po tayong dyan. Maybe in the near future there is a reconciliation, right? Magkakaroon po ng pagbabalik loob. Ayan, at sila, pamilya, Tesorero family and Molinos family ang Tenorio. Okay? Hindi talaga makalimutan ni Bunso si Cutie Mahal. Napaiyak talaga siya. Grabe. Parang nadala ako sa kanyang iyak. Yung parang magnet si Bunso na umiiyak siya, parang maiiyak tayo sa kanyang iyak. That is because, guys, yung pagmamahal natin is organic. Right? Organic ang pagmamahal natin kay Bunso. Kaya tayo nadala sa kanyang pag-iyak. Umiyak na rin tayo. Kahit yung mga supporters na iba, nagpipian sa akin, grabe Inday, ang iyak ko Inday. Nung umiyak si Bunso. At nung ang pangalan ni Cutie Mahal, lahat tayo naiyak actually. Kasi sabi ko nga, si Bunso ay parang magnet. Parang magnet. Iyak siya, iyak din tayo. Diba? Tapos, tayo sa kanyang mga magagandang gawain. Kaya, nabuo din ang pangatlong team na Team Magnetic. And that's one of the reason kaya nabuo po ang Team Magnetic. At na-mention din doon sa live ang tungkol sa basher na minura-mura, nilait-lait, below the belt. Sabi ni Bunso, wag nyo namang isali ang mga magulang ko kasi they talk about parents. Parang may question si Kiana doon about nanay. Yan na nga, sabi ni Bunso doon na siya lang ang laitin.
wag lang ang kanyang nanay. Siya lang ang pagmumurahin, wag lang ang kanyang nanay. Kahit below the belt, hindi siya sasagot. Di ba? Hindi pa rin nalilimutan or nakakalimutan ni Bunso yung mga nangyari sa kanyang buhay or yung mga nagawa ng ibang tao na panguyurap sa kanyang pagkatao. Same ako doon. Then, doon lang naman siguro si Bunso, I think, si Bunso doon lang nasaktan. He don't cares. Wala siyang pakialam kung pagmumurahin siya, nasanay na siya eh. Nasanay na siya sa mga bashers eh. Ang punto lang doon ni Bunso is yung kanyang nanay Belen, na sana naman lang hindi isali. Utang ina. Diba? So meaning to say, kasali ang ina. Ang sakit. Kahit ako, nung na-mention ang about parents, nung na-mention ni Bunso, kung saan umiyak din siya doon, sabi ko, yun din ang nangyari sa akin. Nilalagay ko ang sarili ko sa kanyang katayuan. Nilalagay ko ang shoe ko. I'm putting my shoe to Migs Molino. Tama ba? Tama. Anyway, sana yung mga sana napanood nyo yung live interview. Sana may Marites na mag-relay ng message doon sa mga nagburak sa pagkatao ni Bunso. Sakit. Hindi nyo lang talaga nararamdaman iyan kasi ang kakapal na eh. Kakapal yun na eh. Tsaka sanay kayo sa mga ganyang bastusang bagay. Si Bunso hindi sanay. Yung ibang tao hindi sanay. Hindi ako sanay. Kaya nasasaktan ko kami. Sana dumating ang araw na ma-realize nyo ang lahat ng mga pinagagawa nyo sa kapwa. Ma-realize nyo ang inyong mga kababuyan na ginawa. But, pero ang pinaka-happy, diba? From happy to sad, happy. Binigyan si Bunso ng 100 square meter na lupa. Congratulations, Bunso. Binigyan siya ng 100 square meters na lupa sa Zambales, particularly sa North Point. I don't know, I'm not familiar with the place. North Point o sa North Point sa Zambales. Magkaano na sila sa mga vlogger, yung neighborhood na sila, no? And I am very happy. We're so very happy, guys, na may blessings ulit si Bunso na dumating. No, congratulations, Bunso Migs Molino, sa yung natanggap na blessing galing po sa North Point and of course kay Papa God. So sana marami pang exposures ni Migs Molino. Marami pa siyang mga guesting sa television. Pagpalain sana siya lalo ngayong taon na to. Congratulations once again, Bunso. So, ang masasabi ko lang, gumawa ng tama. Hindi kailangang magpabida-bida, hindi kailangan gumawa ng mga kabastusan para lang sumikat at umangat sa buhay. Yun lang. Be good to others. Respect. Si Papa God nang bahala sa iyo. Pag mag-work hard ka lang, pakita mo lang kung anong meron ka, ibubuga, o yung mga pakikipagkapwa, darating sa iyo ang blessings at yung pag-unlad mo sa iyong buhay. Hindi kailangan ng bastusan para lang mapansin ng netizens. Hindi kailangan ng ganyan para lang umunlad. Yun na nga, what I can only say,
is do the best you can until you know it's better. Okay? Then, when you know it's better, do better until you reach that goals or success in life. Yun lang. Hindi kailangan ng mga hindi magandang para lang umangat sa buhay. Success is nothing more than a few simple discipline. Practice it every day. Thank you so much for watching.